Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong congressman ng Caloocan. Ito po'y dilaw. Liberal po ito. Mga kababayan, isa po itong dilaw, pink, mga kababayan, at liberal. Pero sa kabila ng kanyang pagiging dilaw, ay grabe po na binabatikos niya ng katotohanan ang nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo po ang impeachment na ginagawa nila at siyempre po ang korupsyon. Ayon po rito kay Representative Edgar Erese ng Caloocan, at isa po itong dilaw at ang iniendorso po nito ay si Mar Rojas, ang gusto niya po maging presidente ng ating bansa. Ito po mga kababayan, ayon po kay Representative Erese, ang impeachment daw po, ito po, basahin po natin. Ito po, ayon po sa kumakalat po sa social media. Ayon po kay Representative Edgar Erese ng Caloocan, ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Representative Edgar Erese ng Caloocan. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Mga kababayan, totoo po 'yon. Dahil wala po silang achievement, wala pong nagawa. Puro po pahirap, korupsyon, politika, at ibinaon tayo sa utang. Hindi po ba mangungutang na naman sila ng 1 trillion? 1 trillion? Kaya nga sabi ng ating mga kababayan, saan gagamitin ng 1 trillion? Sa impeachment ba? Para pabagsakin ang kalaban nila sa politika nang hindi na sila mawala sa kapangyarihan at lahat ng pagnanakaw na ginawa nila sa ating bansa ay matabunan na at hindi na kailanman mapapanagot ang gumawa nito dahil sila rin yon. Hindi po ba? Kaya itong si Erese, hindi po ito sumusuporta sa Vice President at hindi po ito parte ng DDS. Hindi po ito kaalyado ng mga Duterte. Ito pong si Representative Erese. Mga kababayan, isa po itong dilaw. Dilaw na dilaw po ito. Liberal po ito. At pink, mga kababayan. Pero nakikita niya po ang kawalangyaan. Buti pa nga Buti pa nga itong si Erese, kahit po isang dilaw, kahit isang liberal at pink, nakikita niya po ang kawalangyaan ng gobyerno ngayon. Nakikita niya po ang malawakang korupsyon na wala pong nangyayari at walang pinananagot. Nagtatakipan. Idinadivert lang ang issue sa mga Duterte. At pilit pinababagsak ang mga Duterte para wala na pong humabol sa kanila. Buti nga itong si Erese, kahit dilaw, nakikita niya ang kawalanghyaang ginagawa na administrasyon ngayon, di umano. Samantalang yung mga kasama niyan, dilaw, pink, liberal, nakita niyo po ba nagsasalita sa korupsyon ngayon? Yung mga kaalyado ni Erese sa dilaw, sa liberal, sila Kiko, sila Bam, sige nga, sila Risa Hontiveros. Hindi po ba yung nasa Congress na mamakaliwa sa pangunguna nung isang mahilig sa saging na saba? Nagsasalita po ba yung grupo na yan sa korupsyon? Sa ginagawang massive na korupsyon at pamumulitika ng administrasyon ngayon? Bukod tangi lang po yata itong si Erese ang nagpapahiwatig at nagsasabi ng katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo po sa malawakang korupsyon. Hindi po ba? Kaya po itong si Erese, bukod tangi po sa mga dilaw, wala po tayong nakikitang mga dilaw, pink, liberal na binabatikos po ang administrasyon ngayon. Di po ba? Lalong-lalo po ang malalaking mainstream media. Tahimik na tahimik po ang mainstream media.
Samantalang yan ay parte rin po yata ng mga liberal yan. At pink at dilaw. At parte din yata yan ng mga oligarkiya, di umano. Pero hindi po bumabanat. Dahil kasama rin po yata sila sa nakikinabang lahat. Systematic. Hindi po ba? Systematic, mga kababayan. Kaya hahangaan mo pa itong si Erese sa kabila ng kanyang pagiging dilaw at ang kanyang sinusuportahan ay si Mar Rojas at binabatikos niya rin po ang Vice President dahil meron din po siya mga salita noong nakarang araw na hindi niya po i-endorso si Inday Sara dahil pag daw po ang isang Duterte ang mamumuno sa ating bansa ay mapupunta lang daw po saan? Sa Kumunoy. Sa Kumunoy daw po pagka ang Vice President Sara Duterte naging Pangulo. Nakita niyo po? Kasi nga po, dilaw siya eh. Ganun po talaga. Liberal siya eh. Siyempre, hindi niya magugustuhan ng mga Duterte. Pero, yung sinasabi nga po natin, ulit-ulitin po natin, kahit po siya dilaw, pero malawak naman po ang isip niya at lalong-lalo, binubulgar niya yung kawalangyaan ng administrasyon ngayon. Binubulgar niya. Hindi po ba? Kahit po siya po ay talagang ang gusto niya maging Pangulo ay dilaw. Hindi po ba? Ganun po ang napakaganda rin naman sa kanya. Kahit po siya ay political ay yellow at dilaw o sinasabing dilaw, hindi po siya bulag. Hindi po siya pipi. Hindi po siya bingi sa nangyayari sa ating bansa na malawak ang korupsyon. Hindi po katulad ng tagapagligtas po natin, tagapagtanggol, tagapagbantay sa ating mga pera na tinatawag po na protektado po tayo ng ating mga men in uniform sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Pero sila po, wala po tayong naririnig sa kanila. Sila po'y nananatiling bulag, pipi at bingi sa nangyayari pong malawakang pamumulitik at korupsyon ayon na mismo kay Erese. Samantalang nung panahon ni Erap, weteng lang ang issue. Nag-ingay na po sila ang ating mga kasundaluhan. Nag-ingay na. Unbelievable. Kaya magugulat ka at makapagsasabi ka, tatanungin mo sarili mo, kasama rin kaya sila sa maleta? Matatanong mo sarili mo Dahil ibang-iba nung panahon ni Erap at panahon ngayon. Hindi po ba? Kasama rin kaya sila ron? Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang batikos at banat po ni Representative Edgar Erese ng Caloocan. Tayo po ay nagpapasalamat kay Edgar Erese kahit po siya'y dilaw. Kahit po siya'y dilaw at liberal, ay hindi po siya bulag sa katotohanan. Pero hindi naman po ibig sabihin na sinusuportahan po natin si Edgar Erese. Tayo po ay umaasa at nananalangin na isang agila pa rin. Isang agila ng Mindanao ang kailangan po maglingkod sa ating bansa. Hindi po natin kailangan ang isang presidente, mga kababayan, na si Boy Epal. Hindi po natin kailangan si Mar Rojas. Kilala na po natin sila. Ang kailangan po natin ay agila ng Mindanao. Sila po, dahil po nakita po natin ang pagbabago sa ating bansa nung manungkulan po ang kanyang ama. Napakarami pong nabago. Pati po ang mga oligarkiya ay sumunod. Sumunod po ang mga oligarkiya kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Yan po ang gusto natin mangyari. Na ang lahat po, kahit mayaman ka, kahit oligarkiya ka, ay susunod ka sa batas at susunod ka sa panuntunan ng pamahalaan. Kailangan mo magbayad ng buwis ng tama, magbabayad ka ng buwis ng tama. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy pa nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Felipe Shapdo ng Texas, USA, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Ani Jo, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, kay Jesus Valdefena, Rolando Guerrero,
kay Rolando Timbol na Alberta, Canada, kay Ma'am LB at Sir Manny na North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa, kay Arthur Estranero ng USA, kay Beichi Chiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa at shoutout po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. At ingat-ingat po kayo at tiis-tiis po muna tayo mga kabayan at dasal-dasal. Paalam. Bye-bye.